Kaya tayo po dapat maghanda. Ano po? Dapat tayo pong maghanda. Kailan po ito? Ngayon. Hindi po bukas. Ano po? Kasi pag tayo po nakikinig na, pag tayo po ay may mga gagawin pa, ano po, ayaw na natin pinagpapabukas pa eh. Ano po? Ang sabi po dito, ano bang mga bagay ang ating pinaghahandaan? Ano po? Halimbawa po, dumating yung mga bagyo. Ano po? Pinaghahandaan po natin yan. Ano? Pag meron pong bagyo, pag nabalitaan natin may tsunami, ano po? Naghahanda tayo, ano? At pagbayarin ng kuryente. Ano po? Bayarin ng tubig. Ano po? Sino po nagtatago sa maniningil? Ano? Pinaghahandaan po natin yan para hindi po tayo masisingil. Ano po? Ano po? Para wala tayong kinakabakabahan eh. Pinaghahandaan po natin ang mga bagay na iyan. Ganon din po ang pagpunta sa langit. Yan po ipaghahanda. Kailan po? Ngayon. Ano po? Kailan ba natin malalaman yung ating tataas yung ating grade? Ano po? Yung bang pagkatapos ng exam o bago mag-exam? Diba? Bago mag-exam para tumaas yung ating grade. Ano po? Pag nakapag-exam ka na at hindi ka nag-review at may grade na, nanay, pwede ba sabihin mo, ay tika po ma'am, at pwede po bang baguhin? Hindi na. Yung answer po, hindi na mababago. Ganon din po tayo. Pag tayo po hindi naghanda at hindi natin kinilala ang Panginoon at tayo po namatay, hindi na po pwede nating baguhin kung ikaw po nasa impyerno na. Ano po? Teka, pwede po bang take 2? Pwede, hindi po ito pelikula eh. Ano po? Hindi po. Isang beses lang po ang buhay natin. Ano po? Ang sabi po ng Hebreo 9:27, nakatakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos paghukom. Ano po? Nung namatay po yung mayaman, kahit po ipanalangin pa po natin, wala nang magagawa eh. Sila po ang nananalangin para po yung kanilang mahal sa buhay, wag na pong mapunta rin doon. Ano po? Kaya nga po, maghanda po tayo. Ano po? Na kilalanin ang ating Panginoon. Dahil doon sa paghahanda, yun pong langit ay para doon sa mga taong naghanda. Ano po? Yun pong langit para sa mga taong naghanda. Yun pong impyerno ay doon sa mga taong hindi naghanda doon sa langit. Ano po? Kaya nga po, ano bang hinahanda natin? Kailangan ko lagi ng pera. Kailangan po natin yan. Sino po ayaw ng pera? Ano po? Sino po ayaw ng bigas? Sino po ayaw ng kailangan po natin yan. Ano po? Pero sabi ng Panginoon, hindi lang naman tayo dyan nabubuhay. Kundi sa bawat salita, lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano po? Napakahalaga po yung tinatawag nating paghahanda. Ano po? Kaya nga, minsan po nakapokus tayo doon sa mga bagay na akala natin, iyon na magbibigay ng security. Yan po ililipas eh. Binanggit po nung ating preacher kanina, pag kasaing natin yan, mamaya wala na. Bukas wala na. Bigyan mo na 1,000, bukas wala na. Ano po? Yung aking nanay sabi din, one day millionaire. Ano po? Sino po dito mga one day millionaire? Di ba? Pag binigyan mo na 1,000, saglit lang. Ano po? Pero yung salita ng Diyos na ating pong mapapakinggan, yun po yung mananatili, mga kapatid. Ano po? Kaya sa pag-aaral po natin dito sa story ni Lazaro at nung mayaman, may 4 na realidad ng bagay na dapat nating matutuhan. Una, ang realidad ng kamatayan. Lahat po tayo mamamatay. Ano po? Ikaw ay nanampalataya, ikaw hindi nanampalataya. Pareha kayong mamamatay, pero magkaiba ang patutunguhan. Yung pong nanampalataya, yung pong naghanda, may langit. Ano po? At salamat sa biyaya ng Panginoon, ito pong mga bagay na ito, inihanda una ng ating Panginoon. Ano po? Ang sabi po doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa sanlibutan. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, si Jesus Christ, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkamit ng buhay na walang hanggan. Ano po? Kaya kung tayo po mananampalataya sa Panginoon, tayo po'y naghanda na. Ano po? Ang sabi po doon, yun lang po ang requirement eh. Ano ang kinakailangan mong gawin para maligtas? Manampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ano po? Ang problema, ayaw nga eh. Ano po? Ayaw manampalataya ng tao. Bakit po? Ang kanila pong mga gawa ay nasa kalayawan pa. Ang kanila pong mga gawa ay nasa sanlibutan pa. Ayaw po nilang bitawan yun eh. Ang sabi naman doon, hindi ka pwedeng mamangka, ano po, sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Pwede ba yung dalawang asawa? Sabi ni Pastor, isa lang asawa niya. Ano po? Hindi pwedeng dalawa.
Sasabihin mo, tinatanggap mo ang Panginoon, pero pinaglilingkuran mo ang mundo, si Satanas. Pag tinanggap mo ang Panginoon, siya na lang. Ano po? Kaya po, akala po natin, mayroon tayong Diyos. Ang mga tao, may Diyos sila eh. Pero, bakit nasa mga bagay na hindi nalulugod ang Diyos? Kaya sabi po dito, ang realidad ng kamatayan, mangyayari po ito sa lahat ng tao, mayaman o mahirap. Salamat po, hindi tayo mayaman, na nakakalimot sa Diyos. May kaunti lang, pero anumang bagay na mas pinahahalagahan po natin sa Panginoon, naglalayo sa atin sa Panginoon, yan po ang magiging kasangkapan ni Satanas para hindi tayo mapunta sa langit. Ang sabi po dito, mayaman o mahirap, mamamatay po. Sino po dito ang mayaman? Mukha lang, Mukha lang. Sabi po dito, mayaman o mahirap, bata o matanda. Alam niyo po, may mga bata po na namamatay. Hindi po lahat ng tumatanda namamatay. May una na huhuli, may huli na nauuna. Hindi po natin hawak ang ating buhay. Alam niyo po yung aking pinsan, anak ng Tia Diling, yun po ay mag-220, cancer ang sakit. Pero alam niyo po, praise God, bago po siya mamatay, bago siya kunin ng ating Panginoon, ang sabi po niya, Nanay, alam ko naman kung saan ako pupunta. Once na ikaw po yung nanampalataya, tiyak po yung ating lugar na pupuntahan. Ang malungkot po yung mga hindi naghanda. Bahala na, kahit saan ako mapunta. Hindi ko pa alam kung pag ako'y namatay, hindi ko alam kung anong pupuntahan ko. Alam niyo po, ang Bible nagtuturo ng katiyakan ng langit na ating pupuntahan. Kaya, isa po sa requirement, manampalataya tayo sa Panginoon. Bata o matanda, malusog o hindi. Isipin niyo po, uminda lang yung sakit sa tagiliran. Tapos, iniluwas siya, pagbalik niya, patay na. Hindi po natin hawak ang buhay eh. Yung iba, natulog lang. Misa ka, binati mo pa. Kinabukasan, patay na. Ang malungkot doon, yung magkayakap kayo, pagising mo, parang malamig na. Ay, hindi po natin hawak ang buhay. Kaya nga mga kapatid, ang sabi po dito, yan po ang kamatayan, yan po ang katotohanan, lahat po tayo mamamatay. Ang kagandahan lang po, kung tayo po nanampalataya sa Panginoon, sa pamagitan ng kanyang salita, hindi po relihiyon ang magliligtas po sa atin. Si Judas po, may kasama po ng Panginoon, treasurer pa eh. Tagahawak pa ng yaman eh. Naghudas pa. Samantalang yung magnanakaw sa krus, kasama ni Kristo, on the spot, na bago siya mamatay, sabi po doon ng magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita. Diba? Once ikaw po'y tunay na nanampalataya, may katiyakan po yung langit. Mayroon pong katiyakan na tayo po ay mapunta doon sa kaharian ng ating Panginoon. Ang problema po, mga kapatid, mga tao po, ayaw po nilang manampalataya sa Panginoon, lumalayo sila sa buhay na gusto ng Diyos. At yung buhay na gusto nila sa kanilang sarili, yun po ang nasusunod. Ang sabi nga natin, matigas ang ulo eh. Matigas ang ulo. Kaya tayo po, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Napakabuti po niya, napakabiyaya niya. Bakit? Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Si Jesus Christ. Binugbog, pinatay, para sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang sabi po dito sa kaparaanan ng kamatayan, meron pong namamatay sa sakit, meron pong namamatay sa aksidente. Napanood niyo po, ipinost ni Brother Kael, yung estudyante na aksidente, na pumasok doon sa bahay, yung kanilang sinasakyan. Accident, dito sa atin, may ganyan din, dito sa may part ng school ng Bigyan, na pinag-practice teachingan ko pa yung sa Bigyan, yung pong, ang tawag dito, doon sa may drainage ba yun? Yung isa doon, ginising para isama. Hindi niya alam, yun na yung kamatayan niya. Kaya nga po, mga kapatid, ang kaparaanan ng kamatayan, sakit, aksidente, yun po yung murder, meron namang sa katandaan. Hindi po natin alam kung anong kaparaanan ng buhay natin. Pero isa po ang masasabi ng Biblia, lahat po tayo darating sa punto ng kamatayan. Sabi po ng Hebrews 9:27, nakatakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos tayo po'y huhukuman na ng Panginoon. Hindi ka po pwedeng
Pagharap po sa Panginoon, pwede po bang bigyan niyo ako ng second chance? Hello? Wala na po. Ang buhay po natin, nakatakda na sa atin, pagkamatay, harap po tayo sa hukuman ng Panginoon at may hatol na po. Ikaw po ba'y nananampalataya? O hindi? Diba? Ang mga tao po, nung sila po'y nabubuhay, walang kinikilalang Panginoon, sunod ang kanilang sarili. Pero pag tayo po'y namatay, gusto naman natin mapunta tayo sa langit. Kaya mga kapatid, maghanda po tayo, paghandaan po natin. Tunay po ang impyerno. Ang sabi po ng Bible, sa Mark chapter 9, 48, 49, ang impyerno po, hindi raw po namamatay ang uod. Hindi raw po namamatay ang apoy. At ang sabi po, ang bawat isa na napupunta dito sa impyerno, inaasnan sa pamamagitan ng apoy. Isipin niyo po yung po mga tao na doon naghihirap, sinusunog po sila na sa init, tayo nga po, pag mainit na dito, nagrereklamo na tayo, ay dito, araw at gabi, walang hanggan, naghihirap. Kaya mga kapatid, bulayin po natin ang salita ng Panginoon. Pakinggan po natin. Ito pong ating mga lingkod na kasama, nagmamahal po sila sa kaluluwa. Nabigyan tayo ng panahon na maibahagi po itong salita ng Diyos. Makabahagi po sa inyong buhay. Sabi po dito, paano ba tayo maghahanda? Tayo po ay makinig ng kanyang salita, ng salita ng Panginoon. Basahin po natin sa Romans chapter 10, verse 17. Ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig sa pamagitan ng salita ni Kristo. Hindi po tayo maliligtas sa relihiyon. Hindi po tayo maliligtas. Ako naman, pastor, marami akong mabubuting gawa. Yung pong kapitbahay, pastor, lagi kong binibigyan ng ulam. Tatanong pa, ano pang ulam? Ay, yung malapit ng masira. Diba? Yung malapit ng panis. Hindi po ito paramihan ng gawa. Hindi po ito pasipagan sa simbahan. Alam niyo po, minsan tayo po'y naka-tie up, doon sa relihiyon. Pero walang relihiyong makapagliligtas maliban kay Kristo. Ang sabi po ng John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa akin lamang. Sabi ng Panginoong Jesus. Kaya sabi po dito, ang pananampalataya kay Kristo, manggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po relihiyon. Magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon. Sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya, sa pamagitan ng Kanyang salita. Kaya nga po, mga kapatid, makinig po tayo. Tunay po ang impyerno. At ang sabi po dito, ang realidad ng buhay after ng kamatayan. Pag tayo po'y namatay, akala natin tapos na. Hello? Pag tayo po'y namatay sa lupang ito, hindi pa tapos. Nabalitaan nyo ba yung nagbigti dito sa atin? Dahil sa utang. Akala niya, nakatakas na siya. Meron pong impyerno. Pag tayo po'y namatay, meron pong impyerno, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Hindi pa tayo totally nakatakas. Mas mahigpit pa. Bakit po? Araw-araw tayo doon. Doon na sa impyerno, naghihirap. Kapatid, nakakalungkot ang kamatayan ng paghihiwalay. Umiiyak si Che kanina doon sa sinundo namin doon. Naichismis agad. Sabi sa nanay, bakit ka daw naiyak doon? Nakakaiyak yung mga kapatid. Ibig ng Panginoon, nung pumunta siya doon sa kay Lazaro, alam Marta, nalulungkot po siya. Pero mayroon pong isang kagandahan, tayo po, alam natin, pag tayo na ng palataya, someday doon tayo sa langit, magkakasama po tayo. Nauna lang siya. Pag namatay si pastor, siguro siya mag-iintay doon sa gate. Oh, welcome! Sumunod ka na pala. Yun po, katiyakan na mayroon pong langit. Ano sabi po dito, pag tayo po'y namatay, mayroon pong pupuntahan, magpapatuloy lang ang buhay. Maikli lang buhay natin 60. Bihira na nga maabot yung 100. Tapos bibigyan ka ng 100,000. Bihira na yun. May bago ng batas. Madami pong nadadaya sa ating panahon. Sabi po ni Pastor, mapanganib na. Madami pong bulaang propeta, madami pong bulaang mangangaral. Siguro po yung iba naniwala kay Senyor Aguila, yung iba naniwala kay Kibuloy. Naniwala sa mga maling mangangaral.
Wala pong ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Kapatid, maikli lang po ang buhay natin. Meron pong isang awitin, sabi po doon sa awitin ng mga lasing, sa langit wala ng beer. So, tama ba yun? Sa langit wala ng beer. Ano po? Kaya ayaw kumilala sa Panginoon. Marami pong masisipag na tao mapupunta sa impyerno. Sabi ng pulis, Pastor, bakit? Pagsishare mo ng salita ng Panginoon. Hey, Pastor, marami kaming gawa. Saka na yan. O di masisipag. Ano po? Bigyan po natin ng panahon ang salita ng Diyos. Ano po? Bakit po? Baka mahuli na. Ang panahon po, ang time ay natin ay maikli lamang. Nauubos po yung panahon natin. Ano po? Sa mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya mga kapatid, sabi po dito, nung namatay yung mayaman, nagpatuloy lang ang buhay sa impyerno. Nung namatay si Lazaro, nagpatuloy lang ang buhay doon po sa langit. Ano po? Mga kapatid, wag po tayo madaya. Ang dami pong mga agaw, atensyon sa ating buhay dito sa mundong ito. Kilalanin natin ang Panginoon. Ano po? Sabi nga po doon, ang salita ng Diyos, ang Panginoon tumutok-tok sa ating puso. Bigyan natin ng panahon. Papasukin natin siya sa ating puso. Ano po? Ang realidad ng langit, ito po yung gusto ng maraming tao. Ang langit po, ang sabi po dito, is a place of comfort. Ano po? Ito po ay kapanatagan, kapayapaan, wala ng luha, wala ng hirap. Ano po? Napakagandang lugar. Napakagandang gusto natin puntahan na mapunta tayo po sa langit. That's the reason kaya po gusto natin ipanalangin pa yung ating mga mahal sa buhay na mapunta sila doon. Pero sad to say, ano po, isa lang po ang sinasabi ng Bible, tayo po ngayon ay maghanda para matiyak natin ang langit. Bakit po? Ngayon po ang panahon, hindi po bukas. Ano po? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ano po? Kaya nga po, mga kapatid, nagpatuloy si Lazaro, napunta siya sa langit. Napunta yung mayaman sa impyerno. Mga kapatid, mayroong mga bagay na dapat tayong ihanda. Makinig po tayo ng salita ng Panginoon. Sa 1 John chapter 5 verse 13, sabi po dito, 1 John unang Juan, kabanata 5, talata 13, mga kapatid, pakinggan niyo po, ang sabi po ng Bible, ang mga bagay na ito, isinulat ko sa inyo, sa atin. Ano po? Ang mga bagay na ito, sinulat ko sa inyo, sa atin, upang inyong malaman, mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Gusto pong malaman po natin kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Basahin po natin. Ano po? Ayan lagi natin binabasa. Ano kayang balita kay Marcos? Ano po? Ano kayang balita sa sa ating government? Ano po? Ano kayang balita sa mga marites ba sa Pulilyo? Ano ba yung mga nakikita natin sa Facebook? Ano po? Bibihira po sa atin yung nakikinig ng salita ng Diyos. Ano po? Sabi po dito, ang mga bagay na ito sinulat ko para malaman po natin mayroon tayong buhay na wala hanggan sa makatuwid ang nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. At itong pananampalataya pong ito nagsisimula sa pakikinig sa kanyang salita. Diba? Ang mga tao naniniwala atin na may Diyos. Ano po? Pero ang tamang paniniwala magsisimula po nung ikaw ay makinig nito. Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Ano po? Kaya nga po, makinig po tayo. Ano po? Makinig tayo ng salita ng Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sabi po doon, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Ito, sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kapatid, si Kristo ay namatay. Sabi ng kasulatan, namatay siya, inilibing at nabuhay na muli para ang bawat isa pong sasampalataya ay maligtas. Makamit po natin yung buhay na walang hanggan. Kailan po ito, Pastor? Ngayon pong napakinggan nyo ang salita ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao at namatay para sa ating mga kasalanan. Ano po? Sinasampalatayanan po ba natin, kapatid, na ang Panginoon naparito para iligtas tayo? Ano po? Manampalataya tayo sa Panginoon. Ngayon ang araw ng kaligtasan natin. Huwag na natin ipagpabukas. Ano po? Huwag na natin ipagpabukas. Ano po? Ang sabi po dito, ito ang araw ng kaligtasan. Kaya, alam niyo po mga kapatid, sabi nga ng ating kaninang speaker, ano po,
bisita, wag lang yung bigas ang purpose. Kundi, manampalataya tayo sa Panginoon. Hindi po relihiyon na aming dinadala. Kami po'y natutuwa, nakabahagi po kayo, nakasama po namin. Pero yung kaligtasan, balang araw, kung kayo po'y nanampalataya, magkikita po tayo doon sa langit. Ano po? Ang tanong na lang, sino kayang mauuna? Pastor, wag muna. Ano po? Kaya mapatid, makinig po tayo ng salita ng Panginoon. Ano po? Alamin po natin yung kalooban ng Panginoon. Pangalawa, ano po? Sabi po dito, tayo po'y magsisi. Ano po? Magsisi tayo ng ating kasalanan. Ano po? Ang sabi po ng Bible, lahat po tayo makasalanan. Lahat po ng tao makasalanan. Bakit po? Sa Romans chapter 5 verse 12, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, si Adan. Ano po? At sa pamamagitan niya, tayo po ay naging kanya pong lahi, ano po, makasalanan. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang lahat ng tao ay nagkasala. Ano po? Kaya nga, tayo po ay may kasalanan sa harapan ng Panginoon. At yun po ang binayaran ng Panginoon dun sa krus. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya po ang namatay para sa atin. Para pong ganito, pag ikaw po may utang na 1,000 at binayaran ni ate yung utang ni Ate Hilky, wala ka ng utang. Ano po? Binayaran niya na yung 1,000. Anong gagawin na lang po natin? Pasasalamatan mo na lang. Tayo po iniligtas ng Panginoon at kung ikaw po'y mananampalataya, binayaran yung iyong kasalanan, pasalamatan mo ang Panginoon. Diba? Kapatid, hindi po natin kayang gawin, pero may gumawa na. Manampalataya na lang tayo doon sa Panginoon na gumawa ng ating kaligtasan. Kapatid, isa pong bagay ang kailangan po natin gawin para makamit itong kaligtasan, tayo po'y magsisi ng ating mga kasalanan. Ang Diyos po'y tapat. Sabi po dito sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kapatid, kung i-confess raw natin, papahayag natin sa ating bibig, Panginoon, ako po'y patawarin mo. Ako isang makasalanan. Sa totoo, sa Panginoon, patatawarin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan. May mga tao kasi, nanay, sabi nila, Pastor, wala akong kasalanan. Diba? Aminin mo na makasalanan tayo. Kasi yun po ang sabi ng Panginoon. Ano po? Kapatid, ang kaligtasang ito, regalo ng Diyos. Ano po? Regalo ng Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya. Bigay, di regalo. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Upang sino mang sumampalataya, hindi na mapahamak sa impyerno. Yun lang ang gagawin natin. Ano po? Yung totoong pananampalataya, mag-aalis sa atin sa kapahamakan sa impyerno. Ang sabi po dito, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ano po? Kaya may 3 bagay na dapat po natin gawin, mga kapatid, para tayo ay makapaghanda. Una, tayo po'y magsimulang makinig ng salita ng Panginoon. Wala pong naligtas na hindi po nakinig ng kanyang salita. Kapatid, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Ano po? Kaya nga po may mga mangangaral, kaya nga po may mga lingkod ng Diyos. Sa verse 14 ng Romans chapter 10, sabi po doon, paano ka mananampalataya kung walang nangaral? Kung walang nagbahagi? Ano po? Ang purpose po namin, maging mouthpiece kami ng Panginoon para mapakinggan ninyo yung kaligtasan. Ano po? Para pag kayo po humarap sa Panginoon, hindi masasagot to, bakit ka naligtas? Ako'y nanampalataya sa Panginoon Di ba? Kaya maraming tao po, hindi po nila alam kung paano maligtas. Bakit po? Wala po sa kanilang nagturo kung paano maligtas. Ano po? Samantalang napakasimple, ang tao'y maligtas. Ikaw po'y magsisi at manampalataya sa Panginoon. Maliligtas ka. Kapatid, ang sabi po dito, tayo po'y manampalataya kay Kristo. 3 bagay, ano po, ang kailangang ihanda natin. Tayo po'y makinig. Tayo po'y magsisi. At panghuli po, mga kapatid, tayo po'y manampalataya sa ating Panginoon. Ano po, ang sabi po ng John 14:6, sinabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sabi po ng ating Panginoon, siya lang po ang daan. Hindi ka po pwedeng magbigay ng ibang daan. Ano po?
Hindi po dating daan, hindi po bagong daan. Meron lang pong isang daan, ang Panginoong Hesukristo. Ano po? Kaya po, walang relihiyon na magliligtas po sa atin. Ano po? Kahit po ang baptist po, signboard lang. Ano po yung signboard? Yung tinuturo lang yung daan, yung pupuntahan. Ang sabi po ni John the Baptist, ito ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kinakanta pa nga natin eh. 'Di ba? Yung kordero ng Diyos. 'Di ba? Sabi po ni John the Baptist, ito ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Baptist po, signboard lang po kami. Hindi po kami nagliligtas. Hindi po namin kayang iligtas. Pero si Kristo, kaya po kayong iligtas. Ano po? Kaya dapat po kilalanin natin, sino po ba itong daan? Ang sabi po ng Acts 4:12, walang ibang kaligtasan, walang iba, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit, ibinigay sa tao, sukat nating ikaligtas. Meron lang pong isang pangalan, ibinigay sa tao, sukat nating ikaligtas. Ano po? Kaya dapat makilala natin si Kristo. Sabi po ng Philippians chapter 2, 5-6, ano po? Ang pagkakakilanlan kay Kristo ay ito po. Sabi po ng kasulatan, Philippians chapter 2, 5 and 6. Pag kayo po ina-amen, ay matatapos tayo. Ayan. Yeah. Philippians chapter 2, verse 5. Nanay, sabi po sa verse 5, magkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Verse 6, na ano po? Na siya, bagamat siya'y nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ano po? Hinubad niya ito at siya'y nag-anyong alipin na kitulad sa mga tao. Si Kristo po, nag-iisang daan at Panginoon. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Namatay, nabuhay, nilibing at nabuhay na muli para ang sumampalataya sa Kanya ay maligtas. Kaya kung tayo po hindi naniniwala kay Kristo bilang ating Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo, hindi po tayo maliligtas. May mga relihiyon po na nagtuturong hindi Diyos si Kristo. Ano po? Mayroon pong mga relihiyon na nagtuturo na si Jesus ay maliit lamang. Ano po? Maliit na Diyos. Wala po, ang sabi po dito, hindi niya inari na ang pagkapantay niya sa Diyos. Kaya tayo naniwala tayo sa Trinity, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. At iisa ang ating Diyos. Ano po? Kapatid, ang pananampalataya kay Kristo, sapat para maligtas ka. Gusto po ba nating tanggapin ang Panginoong Hesus? Taas po ang kamay. Ano po? Tanggapin natin ang Panginoon. Wag nating sabihin, bukas na. Saka na. Ano po? Alam niyo po yung mga Pilipino, yung mahilig magpabukas ba? Mamaya na. Hindi natin alam kung ano ba ang bukas natin. Sampalatayanan natin, tanggapin natin, pagsisihan natin yung ating kasalanan, at mabuhay tayo sa Panginoon. Ang kaligtasan po natin, sa biyaya tayo naligtas. Hindi sa pamagitan ng ating sarili. Ito po'y regalo ng Diyos. Regalo, Tiya. Tatanggapin lang natin sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Ay, ganun lang, maliligtas. Sabi po ng Bible eh. Yun yung magnanakaw sa krus, ate. Sabi lang, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Magnanakaw, mamamatay tao, masamang tao, nasa kamatayan doon sa krus. Ano na sinabi, na habang nakapako, uhaw, gutom, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Matagal na po tayo sa mga relihiyon, pero hindi po natin naunawaan yung kaligtasan. Ganun na lang pala. Akala natin, pag tayo po'y maraming ginawang mabuti, akala po natin, pag maraming binigay tayo sa simbahan, akala po natin, pag tayo po'y naging aktibong miyembro, maliligtas tayo. Pero tanungin mo yung mga kasama mo sa church, ikaw ba'y ligtas na? Hindi ko pa kaalam ay, marami pa yata akong kailangan gawin. Ang sabi po ng Bible, manampalataya ka lang sa Panginoon. Maliligtas ka. Hindi po nakapagliligtas, mapatid. Kahit umanib kayo sa baptist, hindi kayo maliligtas. Si Judas nga treasurer. Diba? Si Judas, ibininta pa ang Panginoon. Diba?
ang kaligtasan ay personal. Walang simbahang magliligtas, walang samahang mali. Ang bawat isa po na niligtas ng Panginoon ay nanampalataya lamang sa Kanya. Ano po? Kaya sa mga ligtas, ano po? May paalala po sa atin. Ang salita ng Diyos, ang inyong pananampalataya na totoo sa ating Panginoong Jesucristo, sapat para iligtas ka ngayon. Babalikan ko po yung isang talata, kapatid, sa 2 Corinthians 6:2. Tingnan niyo po ito, kapatid. Ang mga bagay na ito, sinasabi ko niya sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Mari pong ngayon na lang tayo magkita, hindi natin alam ang buhay. Sa dami ninyo, ano? Minsan po ay mabalita na lang natin. Aba, wala na. Ano po? Hindi natin hawak ang buhay natin. Hawak ng Diyos. Ano po? Ang tanong po dyan, pag dumating yung punto ng kamatayan, nanampalataya ka ba sa Panginoong Jesus? Diba? Huwag na natin ipagbabukas. Sa mga tumaas po ang kamay, salamat po. Tayo po'y tumayo at sabayan niyo po ako sa panalangin ng pagtanggap